Warning, spoilers are present in this episode. Third World Cinema Club. Okay, wala so na. ito na tayo sa Yan sa na. BTS Simulan natin sa part. question mo. Ayun yung question Hindi, ko. wala is naman tayo sa recording. Nagre-record Wala, tayo. Record pa din, pero wala tayo Pero- sa... sa live Podcast na lang. Live. Oh, Lang live. Sa live. Ayan, kasi, iba syempre, forgiving naman tayo pagka low budget siya, ganito ganyan. Pero yun nga, yun yung lagi ko nababasa kay KGR na parang lagi na lang dahil CR. si Golden Reviews. Ayun, Goldwyn Reviews Gemma na Rock. yun nga parang Gemma Rock. So, Pwede sa ah. tingin ko, Gemma Rock. parang Bagay. is it just me? Minsan kasi iniisip ko rin talaga pag manonood ako sa Cinemalaya na movie or Cinemalaya films, ay kasi syempre maliit lang yung budget, ganyan, blah, blah, blah. Pero do you think that's still a valid excuse na parang every year we expect na? And parang yung pressure na yun, ayaw mo mang ibigay dun sa filmmaker. Pero kasi, di ba, parang sumali ka parang ganun. May ganung aspect, pero at the same time, parang forgive mo na lang na ganun. Yeah. Sa tingin nyo, Ako na, may sige. aspect pa siya. Kaya ko pa rin pagbigyan ng excuse ng budget and stuff and time constraints. Pero kasi pag makikita mo sa filmmaker kung ano yung intent niya, yun naman kasi yung unang makikita mo eh. So kung ano yung intent ng filmmaker, medyo kung maganda man yan o pangit, obvious na makikita siya sa film mo. Kahit anong budget pa yung meron yan. Case in point, last year, Cinemalaya, hindi budget ang excuse ng time na yon. A lot of the films last year were really bad because their intent was really bad. Actually, June, kung may budget sila last year, hindi bingguhan yun. Nasa Casino Philippines. True. Nasa Resorts World. Nasa Alam na agad kung ano. sila, June. So, sa budget issues pa rin yun. I-retire nyo na yan. Pero gets mo, parang makikita mo sa filmmaker, makikita mo sa pelikula nila kung ano yung intention nila. Kung pangit talaga yung storya mo, wala kang magagawa doon. So, kahit So, anong... parang ang point mo is kahit malaki yung Kahit budget nasa ng Casino theater, Filipino siya. misogynistic pa din siya. Yes. Kahit kumain pa siya Wala sa lang. spiral. Kasi naalala ko yung Annie, di ba John? O yan na, nag-mention. Paki-blur na lang pagka sa recording. Naalala ko Pwede. Walang blur. Wala anong blur. Hindi, naalala ko blur talaga si says? Annie. Nahiya talaga ako kasi parang nandun kami sa part na parang we help them to promote. Tapos parang tinatanong ko, ang galing animation yan, ganyan-ganyan. And very ambitious siya, ganyan-ganyan. Tapos pagdating dun sa output, sabi ko, para mas magaling pa akong mag-edit. Sakit, no? Ay, Sakit grabe. nung Annie talaga. Sakit talaga yung sa Hindi, Annie. seryo. Mas sakit Ganun ka ba yung sa talaga? Annie. Kasi totoo, kasi parang sinama pa nila si Ricky Davao, tapos Pag natin nanalo siya. sila ng mga grants, ganyan-ganyan and everything. It's so promising. Itanong ko kasi nga, parang kasi sila, malaki budget nila, nanalo sila ng grant. So, their problem was, hindi sila nag-FGD. Tapos parang nagsasorry pa nga sila sa akin. So, okay, mag-sorry, pero sana nag-FGD tayo. Magkano ba budget ng Ani? Hindi ba ang grant ng Cinemalaya 750? Tama ba ako? Yes, tapos nakakuha sila ng external grant na parang additional budget. Parang think sila kinuproduce sila ng sa bra- Singapore. Required yun sa Cinemalaya film. Kailangan may external budget ka May din. external budget. May nakuha sila, nanalo sila sa Singapore, di ba, na parang, kasi maganda talaga yung premise ng kwento na parang it's, futuristic about agriculture, ganyan. Pero, hindi yun yung nangyari dun sa Wait, hindi yun yung nangyari. the only thing I remember about Anne, sino yung artista doon? Ana Luna? Si Ana Luna, Sa Ana Luna. tapos yung Bicolano na actor, tapos nando pang anak ni Eula Valdez. Siya yung si Anwan, Okay. si Miguel something, tas yun. Pero made by students of Benilde, correct? Oo, graduate sila ng Binil. Lagot kasi. Anyways, Sana ko naka-sake prize. anyways, ayun nga, parang same pa din na sa kagaya ng sabi ni June na, mapapatawad mo kung budget ganyan. Pero kasi nasa vision talaga ng director, ganyan-ganyan. So yun. Ang sa akin kasi, there are films that would be better with a bigger budget. Totoo. Correct. I mean siguro Bulawan would have been
a better film had it been given more budget, more time to finish its product. I mean, may ganun. Pero you have to judge a film on itself, diba? Hindi naman pwedeng, for example, nanonood ako ng sine, unless ilagay nila yan sa end credits na ang Wala pa akong intended pera. budget ito ay ganito, and then ang nakuha lang nila ay ganito. So this is the film. I mean, hindi mo siya pwedeng gamitin as a gauge kung ano maganda pelikula. Pero again, meron lang siguro tayong I wanna say bias, pero meron na tayong ganung connotation na iniisip na parang if it's indie, walang budget. But in reality, Viva Max also has very limited budget. Diba? Maliit lang din yung binibigay ng budget ng Viva Max sa pelikula niya. Kaya ganun yung issue ng mga pelikula niya. Pero we don't judge Viva Max parang ay kulang ng budget or pangit yung film kasi kulang ng budget. Yung ganun. So, meron lang tayong ganun. Baka nga yung mga indie films, mas malaki pa yung budget kasi they have bigger grants. Diba? Correct. And sometimes, I don't know, some people work for free. So, I mean, they have more leeway to make films. So, I don't think budget should be considered in terms of judging a film. Mhm. But if Correct. the film is boasting about its big budget, then you expect it. Like, you expect it from the production, hindi ba? Like, if Mission Impossible would be saying that they've spent this amount of money, and then you expect to see that kind of money. Okay, yun. Tama. Kasi yun nga eh. Parang iba kasi, ayun nga, yung iba kasi yun yung review. And ako, kasi parang may nabasa ako na filmmaker, or parang part siya ng crew na, kasi limited budget, tas para ako, kasi hindi naman pwede sabihin sa amin na, hindi ako nakapagpasa ng test paper because wala akong budget. Eh, yun nga eh, sumali ka kasi ng festival. Magkaiba yun. Ay ba yun? Oh. I mean, magkaiba yun, pero, Ano mo, oo, pero, makakasan talaga si Seth for this episode. ay, sorry. Bumili kayo mag-edit ng Wednesday. part na to, no? Yeah. Tapos wala lahat. Naka-bleep lang yung buong sinabi. Toot! Ganun lang. Alam mo, toot! Alam mo yung ano, Toot. Yung filmmaker kasi We will be guys, right nakadya, toot! Tapos yun. we will be right back after Seth's comments. Ganun. Oh, yun. Anyways, kayo, may gusto pa ba kayong i-share dun sa sentiment na yun na parang excuse siya, budgetary, time constraints, ganyan. Hindi, kasi parang during the early years of Cinemalaya, we were more forgiving. Mm-mm. I guess, I remember, di ba, yung ICU bed number 7, may boob mic pa sa taas, and then they can't reshoot or they can't re-edit because of limited budget, and they really had limited budget. There was a time when film criticism was focused on the cinema of intent, na parang the intention of the film is this, and then we should be judging it by its intent, or pero parang I think graduate na tayo dun. In my opinion, dapat graduate na tayo dun. Parang tapos na. Mag 20 years ang Cinemalaya next year. We should be making better films. Tingin ko walang film na parating sapat yung budget. Parang feeling ko parating kulang, parating ganon, parating hindi sakto. So, part din naman ng training nila na kailangan nilang i-budget yung the whole thing, di ba? Even yung pag-ask ng grant, parang part ng Cinemalaya experience para pag isinabak mo na sila sa Viva Max, alam na nila kung paano, ano ba yan, kung anong fund and all. Parang masakit for a filmmaker na paglabas mo, ang comment sa'yo ay baka kulang ng budget tong film. So, siguro to address that, given the limited budget, yung scoping, dapat bawasan mo to. Ganyan. Part pa rin ng training ng Cinemalaya between sa producer, saka dun sa vision ng filmmaker. So hanggang saan yung pwede mong i-compromise. Kasi kung hindi ka magko-compromise, pangit yung output. Ganun yung isipin ng mga nanood na ay mukhang kulang yung budget. Which is, ang pangit nun. Ang pangit ng ganung experience. So yun lang naman. Yes, parang, guilty. Yeah. Ang sanga-sanga na kasi yung diba, yung usapin ng yung nagsimula sa diskurso na huwag niyong bigyan ng negative infinity kasi nag-effort kami. Siyempre, hindi naman may kakaila na iba yung industriya sa Pilipinas, lalo na pag independent filmmaking. Hirap talaga gumawa ng pelikula pag nasa independent cinema ka. No? I don't know, 750,000 plus even with external funding. Sobrang labor of love yung paggawa ng pelikula sa Pilipinas.
Para ang fulfillment mo na lang is makabuo ka ng pelikula, lupay-pay kapag katapos, pero masaya ka kasi naipalabas mo yung pelikula mo. Pero in terms of financial rewards, wala halos, di ba? So I think I understand yung perspective ng filmmaker na pwede ba konting tawad sa mga 0/5 reviews kasi nag-effort naman. I mean, for sure hindi siya perfect film pero hindi dapat siya ikumpara to other films from outside the Philippines na iba yung economic reality sa paggawa ng pelikula, di ba? So nandun yung reality na yon. Pero yun nga, agree naman ako sa sinasabi ninyo na hindi dapat siya consideration. A film is a film, no matter where it came from. So Na po ako. Kayo, anong pang gusto niyo pag-usapan, by the way, about this year's edition of Cinemalaya? So, let's talk about the chairs, the ulo behind us or in front of Ako us. gusto ko pag-usapan, You isa guys. natin nahanapin si Ces after niya ma-cancel. After niya ma-cancel tonight. Hindi na nga ako nanood Alam ko eh. na, No? Tapos abangan natin ganun kung pa. sinong artista yung biglang mananahimik. Sasabihin nun, yun yung kliyente ni Seska nun. Nawala ng work. Wala masyadong Punta sa posts si bundok, ano maghanap Sorry. ng golden deer. Ayun. Okay ba yung okay naman ba sa inyo yung venue ng PICC? So, What are your thoughts? Personally, sobrang ganda ng PICC as a venue for film festival. Ang pangit lang niya as a sinehan. I mean, does that make sense? Kasi Oo. sobrang CCP was parang doon ko lang napansin na parang ay ang liit pala ng CCP. Nalala mo if sa CCP kumakain tayo doon sa Patabi. tabi-tabi lang. Tabi-tabi lang. I mean, wala Tiktikan tayong doon. upuan, wala tayong mapagtambayan. Sa PICC, you tambay anywhere. Actually, hindi nga nila nilabas yung mga Napoleon Abueva chairs nila eh. Nakatago lang sa isang section pero nakakaupo tayo, komportable tayo, may sofa and all those things. So, ang ganda niya sanang venue. Tapos yung mga talks pa, ang ganda ng venue, high ceiling and all those things. Pangit ang talaga yung sila. Nasabi ko nga dun sa friend ko works for the CCP, sabi ko, ayusin nyo lang yung audio at saka yung itaas nyo lang siguro yung i-elevate nyo lang yung sa taas ng Cinema Rizal. Yeah. I think it would be, actually mas mataas yung ceiling nung yung sa, kung saan ginagawa yung mga book launch. Actually, mas May stage kasi siya. So pwede mo siyang gawing film viewing area. But Pwede. sana yung na lang, no? Kaysa dun sa sa Bonifacio. Yeah, maganda nga yung PICC. Even yung mga toilets, di ba? Sobrang well-maintained Oo. siya. may bidet, di ba? May bidet! May bidet! Lahat ng cubicle may bidet, hindi isa lang. Oo! Maganda nga dun sa PICC. Kaso yun nga lang, nung kinukwento niya, I agree kasi dati nagpunta ako ng conference doon. Tayo ko ng tayo, tapos pumunta ako sa garden para lang, tapos babalik ako doon sa conference, ganyan-ganyan. Kasi nga parang siya, very office-like na, hindi siya yung, parang more on fashion than comfort yung chairs doon. Doon sa ibang conferences lang. Ibig sabihin, pinapapunta ka sa mga conference para tumambay sa garden? Hindi. Sas talaga, makakancel talaga. Hindi mo lumabas lang Gusto ako. ko yung part na para cancel lang. Kasi syempre, so wow, PICC, mga nagpagawa nito, charing. Tapos, di ba? Tapos yun, so sabi ko, yung ganda ng garden, ganyan. Anyways, sabi nga ni Jan, sana sa garden na lang palabas. Actually. Anyways, so Para ano lang pa? marami rin options for food. Kasi yung haba ng pila dun sa Founders, grabe. Minsan hindi ka napipila na Oo nga eh. sa donut. Kasi solo nyo halos na monopolize. Pero good option actually yung Via Mare dun sa kapila. Kasi masarap din yung coffee. Hindi siya ganun Wait lang. Tapos tahimik. Paano yung tinimpla yung kape mo, Manny? Kasi yung Saan? tinimpla ni Kuya yung kape ko, kumuha siya ng brewed coffee, tapos sinaluan niya ng 3-in-1. Saan to? Sa Via Mare? Sa Via Mare. Di ba yung kape, nag-ice coffee siya, naglagay siya ng kape na brewed coffee. Tapos nilagyan niya ng 3-in-1, tapos saka niya hinaluan ng tubig.
Grabe. Wala Pati pa yung akong Via Mare may experience. review. Negative infinity value. Uy, hindi naman siya hindi siya masarap. Masarap yung kape, pero at the same time, nagulat ako na nilagyan niya ng 3-in-1 yung yung brewed I think, coffee. I think Julie, try mo sa bahay. Baka Wala naman akong okay talaga siya. Hindi ko alam. Nagulat lang din ako. Parang, hala kuya, 3-in-1 na yun ba? Sponsored ng Via Mare o kape sa labas sa Nescafe 3-in-1? na Oh, yeah. Okay. Diba? Okay. Baka ano lang, sabi niya try lang daw. Subukan lang natin. Pero- Baka. Pero yung Via Mare sa PICC walang palitaw. I mean, that's a more pressing Sikat ang Via concern. Mare sa Puto Bombo. Tsaka tahimik doon kung gusto mo ng ayaw mo ng masyadong crowd. Pero napupuno rin daw eh. So yun, cafeteria which is parang yung cafeteria din sa CCP. Mas marami lang ulam, di ba? Pero Oh, ayun. Tsaka better yung food quality ng cafeteria kaysa sa ng buffeteria. Ano pa ba? Food. Sobrang sarap ng chicken sandwich sa cafeteria, by the way. Tapos I that is wasn't true. Masarap thinking yun. about it. Kasi I want to keep the chicken sandwich. I don't want to tell everyone na masarap yung chicken sandwich sa cafeteria. Tapos kung may hinahanap niyo yung hotdog, meron naman sa TIG parking. Sina-champion ko yung stall na yun kasi nagbebenta sila ng hotdog. Saka other things na wala dun sa PICC. Sarap lang, ng tatawid hotdog mo nila palabas. doon. Medyo pricey, pero masarap. Sarap ng pagkakaluto. Namiss ko pa rin yun. Wala. Hindi na kompleto pa rin cinema. Cinema life experience kasi hindi ako nakapag-hotdog that day. That Correct. Ang galing ng ano nyo yung sa bonus round ng Culinary art. ayun Ano yun? ayun nga. Ang tawag doon, yung Wednesday group, yung bonus round namin doon, puro Viva Max. Dito naman ibang Viva hotdog Max yung napunta kami sa Viva Max sa bonus round ng Wednesday group. Dito naman ibang hotdog yung gusto nyo. Yung Ibang ano naman. hotdog. Yung sausage. Bakit napunta sila sa Viva Max? Dahil din ba kay Gemma Rock? Dati Jason ba yan? Bakit nga tayo napunta doon Si dyan? Jason, mahilig siya manood ng Viva Max eh. Si Oo, Vincent. Si si Jason, di ba? Vincent. Ah, Ano si kasi, Vincent eh. I think si Miko, parang kay Miko Morales. Mikoy I'm not sure. Morales. Not sure. Miko Basta Morales. bigla na lang na-transition para Viva Max na yung pinag-uusapan namin. Oo. Kailan si Miko Morales mo ba sa Viva Max? Hindi ko lang sure. Or Wait, baka so- budget din. So do you guys think that Viva Max is the new industry? I mean, No. if we're talking about Viva Max and some of our like decent directors are directing films sa Viva Max, like I don't know, like Pamiras, Maan, Lord Lau Fajardo. Do you think Viva Max is the new industry? Kasi wala naman ng Star Cinema eh. Siguro for I streaming. think so. Kasi binibigyan sila ng chance ng opportunity to direct a film Pero and hindi ba produce it. hindi ba nalilimit din sila dahil kailangan may requirement ka ng 3 sex scenes per. Hindi ko alam. I'm just inventing this particular. Actually, totoo. Alam mo, Margin. June, yun yung sinabi ka last time ni Den. Sabi niya, may formula sila doon. Oo, Kaya meron. parang story, jug, story. Story. Oo. Pero meron parang- bang requirement na how long the sex scene should be? Hindi, wala. So pwedeng like Kasi 30 dapat, second no? sex film. Oo. Oo. May minimum number palagi sa isang Viva Max movie. Pwedeng tapusin nila sa first 30 minutes yung lahat ng sex scene tapos story na lang the rest. Or may mga smarter directors that they'll incorporate it with the story. Or talagang fuck ever eh. Minsan nga Slice random eh. Or, Mag-sex kayo sa may loob ng bus, sa G-liner. Tapos after niya mag-sex kayo sa overpass. Kailangan bang dalawang tao? Hindi pwede yung like solo sex scene? Hindi, I've seen a Viva Max movie na nasabay-sabay Mga sila. parents mo, May skills. tatlo or more. Grabe yung ako Pero din. parang wala ko nakikita solo. Walang solo yata. Wala. So hindi yun Wala. pasok Parang sa meron. criteria. Parang meron recently. May Meron. solo ba? Tingin ko meron. Meron yung Recently. parang Meron. they please themselves yun. Meron May ganun, ganun. Pero Yun lang talaga yun, Seth. they please them. target talaga nila. Wala nang ibang Wala nang gawin. ibang solo. Oo. Wala pa Shower naman yung scene. parang may biglang isdang lalapit. Ganun. Wala namang ganun pa. Ay, Pero, hindi, meron nga solo. Yung Meron recently yung Yung- lalaki nag-solo lang siya tapos yung babae parang meron. natatandaan ko yung opening scene ng Putahe.
Putahe nga ba yun? Basta yung I think isda. putahe yung sinabi. Ay, hindi. Hindi ko Basta may sure. isda, tas yun yung ginamit niya. Parang, hindi ba magagasgas yun? Hindi ba yun? Lasher pa siya. Kapala. Pala nga. Or parang ano siya, oh my God. Wait, ginamit yung isda to masturbate Mhm. ulit? Oo, parang dildo. Joke lang. At magugulat ka yung isda na ginamit, dilis. Hindi dilis. Anchovy naman. Charot. At least hindi janitor fish. Oh, matigas yung Blowfish. fish. Charot. Buhay yung Blowfish. isda. Blowfish. Buhay yung isda kasi Buhay. after the scene, hinagis niya pabalik sa ocean eh. Tapos yun yung Si opening ano scene. may ganung filmmaker, not sure kung si Lo Fajardo ba yun. Alam mo yung parang he finds it, not sure, basta hindi ko alam kung sinong filmmaker. Parang he's very artistic yung pagkakagawa ng sexy na parang, sabi ko siguro na sinulat na to, it's so ridiculous na parang sinakyan na lang niya din. Parang ganun. Basta may ganun ako napanood doon. Pero in Lawa ba terms yan? of, lawa ata yun. Basta parang, Lawa, pinaka-artistic na weird movie this year. Oh, Lawa. actually, yung lawa. lawa nga yun. Sabi ko, kasi parang pag matitingin ako, sige, try ko nga. Tapos parang, Nasa island ba sila man, niyan? gano'n. Tapos sumikat Oo, na nasa sila island. Sa Lawa Oo, yun. oo, oo. Yung Oh my wedding God, video. sorry. Anong title yung film? Ano nga? Lawa. Lawa. Yung link? Ano yan? Lawa. 2020? This year. This year. Mga first this quarter. year. Tapos ganun, parang, meron doon isang, hindi ko na matandaan kung anong movie. May Sis Yes, naman, yes, biniviva camera. max mo yung conversation. Ayan. May nag-video ba siya? Videographer siya dito. Oh, wedding Oo. wedding photographer siya. Ayun, Lawa nga. Lawa yun. Hindi, pero in terms of yung sa, di ba kasi may skillty, like, mayroon bang parang madami na, basta alam mo, pag nag-orgy scene sila, na ano ko, Yeah. naasiwa talaga ako. Parang skip ko na lang. Lahat naman Pero talaga nung konti, ano niya, more of, Al- lalo pag yung magda-divert na sila to the threesome, ako sobrang konti ako. five-some, Eh. four-some. Bihira. Mostly. Bihira. ano, Yung, mostly yung natatandaan ko two people. yung kay Brillante, last Ayan. ano, yung tipong Alapaap. nasa banyo sila tas basta pasok lang ng pasok yung mga tao. Hanggang parang Alapaap lima na ba yan? yata sila. Oo. Kaya tipong Mm. natawa na lang ako. Alam mo yung parang yung mental image ko parang clown car na pasok na pasok yung mga payaso. Parang ganun pero sex. Parang Mm-mm. Grabe! Totoo ba yan? Totoo ba yan? Oo. Parang siya yung tunay na Oo. experimental incest. Parang naawa naman ako kay Ronald Arguelles from Huling Balya ng Buhi to having sex with a fish. Bakit? Si Ronald ba nandyan sa Viva Max? Nasa Viva Max na Yeah, siya. sa siya Viva yung Max na siya. Oh. Mm-mm. Yung Virgin Forest yun. Okay. Ako yung Parang ayoko. Viva Max ba siya or parang dun sa live, parang mga live events yata siya ng Viva. Kasi minsan nagpo-promote siya live. ng mga boxing match eh. Oo. Pwedeng baka doon siya napunta. Para sinisave natin siya, no? maybe it's not there. Maybe it's not in the hell side, gano'n. Di, ang issue ko lang naman sa Viva Max ay Sige, Pinasalamatan siya sa Call Me Alma. So, I'm guessing nandun talaga siya sa Viva Max. Oo. Ay, ang Ayun. issue ko lang naman sa Viva Max ay yung mga actors na hindi yung mga ino-onboard nilang mga babaeng actors. kulang sa workshop. Nagbo-blur na sila. Wala silang self-identity. So parang kung pinasok sila sa isang movie, parang hindi siya na-distinct na yung movie na to for Yeah. this another movie. Hindi ka tulad ng panahon natin na may mga Diba, Rosana Roses, Diba? Totoo. Oo. Hindi Pero remember Viva Hot Babes, ganun din. Ganun Oo, din pero at actually. least may Ito yung distinct ginagawa nila sila for na this ano eh. Pero, oo. Pero parang May nalilimit na lang sila doon. Mm-mm. Pero yung umpisa gano'n naman talaga, di ba? Parang mga mabababaw yung mga films. Tapos eventually, iti-treat na sila as parang serious actress na sensual. Di ba? Parang ganun din naman yung mga mold ng iba. Di ba? Mm-mm. Even we must Oo. Sana mag-pull din sila ng weight, nila. Charot. sorry actor. Kasi si Lucero yung seed partner mo eh. Lamon ka talaga eh. Mm-mm. Literally and figuratively. Is it accurate to say na heteronormative ang Viva Yes. Max? Yes. 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 So wala silang masyadong sapphic saka gays. Wala?
Ang usual na Meron Meron konti lang. ang pinagmamadali Nagpapasok nila sila madalas ng- si Miguel Almendras, Mm-mm. tsaka si Nasa Cedric AQ Prime ang gays. AQ Prime na siya. baka La Doris Traidora. X. magkakaroon naman parang Viva Pride pa yun. Parang isang Viva channel Pride. naman na LGBT team. pero wala kasi silang guy actors na willing gumawa nun. Unless si Miguel Almendras. Si Shanti Siguro, Guzman, di ba? Shandy Guzman Or si pala. Sean. Ay, si Vince ano pala? Yun. Hindi ba si Oh, Gold Aceron? Miss Ay, Leon. si Gold Aceron din. Parang meron ako. Parang Hello, madalas Cedric Juan of Cedric Juan Juan nga pala. Hmm. Yun Or sa nga yung Jungle. sinasabi ni Jude with Almendras. Di ba yun yung film? si Miguel Almendras. Yun. Mm-mm. Anong title Saka, lang? ayoko lang din yung nagsisingit sila ng mga yung parang rape scenes, yung sa pamasahe talagang grabe, talagang asar na asar ako doon kasi parang, oo, na-gets na namin na rape siya, tapos may incest pa siyang kasama, parang okay, gets Sama mo lahat ng ko red flags. Ay, zero pala to eh. Turamanteros pala to eh. Yung Call Me Alma natawa naman kami. So, sana mapanood nyo. Ay, si Ah, talaga? Number one. Meron bang Viva Max director na Viva Max director lang siya? Like wala siyang ginagawang other projects other than Viva Max. Meron ba? May mga kilala Lahat akong Viva like directors ever? but not necessarily Viva Max. Mm-mm. Kunyari si Si Roman Perez. Hindi, si Roman, well, primarily Viva Max, although meron siyang non-Viva. Roman Pero Perez? yung guys, parang exclusive sa Viva. Hindi ko alam. Pero meron siguro. Baka meron. May core team siguro. Sa Viva, pero yung parang ginagawa niya ay yung gano'n, yung puro Hindi ba SC. si- Ano na bang I think Viva Max has entered the lexicon na when we say it's a Viva Max film, it's a bold film, Andun na no? siya. Yeah. No, we can call Mm-mm. that it's the same level as TF, titillating films, bold. Oo. Pwede Di ba na, no? Pwede si na. GB San Pedro, pwede ba siya ma-consider? Kasi parang, Pero may film GB San naman. Pedro of Six Viva Max. Parado. Yes. Oh, si Ah, Six okay. Parados. Parad. oo nga pala. Pipichugin sana sasabihin. Yung mga maliliit na dito. Maliliit pa. Yung mga fledgling. Grabe yung pipitsugin. Oh, so meron pa ba kayong mga, tatapusin ko Dalawa na na Viva kayong Max part. makaka-cancel, Lisa. Wala. Oo nga eh. Nawala yung host. Baka may show pa siya mamaya. Baka pag-alis natin, may solo pa siya. Nakakaloka. Oh, so meron pa ba kayong gusto Babalik po i-share? natin si wait lang. May gusto ko i-unpack eh. Wow, in-unpack talaga. Sige, go. Hindi kasi, alam ko kasi, sorry, babalik tayo sa reviews ni Goldwyn. Gemma, ni Gemma Raff. Jeffer. Bulawan nga reviews. Hindi kasi ang issue kasi siya nung ang sabi nga ni Philbert, hindi dapat inasabihan yung criticism as something as invalid kasi open naman lahat for reviewing of films, right? Hmm. Pero kasi tililing talaga. Speaking of Viva Max, yung way kasi kung paano niya kina-quantify yung mga bagay-bagay was really off, na hindi ko alam kung self-aware ba siya na ginagawa na yun or nakita niyo naman yung breakdown na pinost ni Big, di ba? Aware siya. Aware siya. Tapos Circle. parang ako, hindi ko sure kung kaya sinasabi ko rin na parang okay, sige, sabihin nyo na kaya nahihirapan akong na sabihin na valid lahat ng criticism or reviews of everyone. Kasi everyone is entitled to their own opinion, but at the same time, if it's for malice and for clout, kung parang dapat i-call out din siya ng other film reviewers as well, especially kung nakaka-hurt pa siya ng industry, especially for organizations or people who does valid reviews, even kahit letterbox lang yun. Mm-mm. Diba? So
Kasi minsan kahit yung mga one-liners, it still makes sense eh. But at the very least, they still have that particular intent. Pero kasi yung iwalay natin yung emotion, storytelling, tsaka yung screenplay. Tapos may negative one yung emotions. Ano ba naman yun? Di ba? Parang, Criticism of intent. I think we should ask Skilty. Si Skilty in-invite si Goldwyn for SFFR. Yeah. Oh, yun nga. Is he still a member? Parang No, sabi he niya dati- never accepted kasi ang kondisyon niya, he remains anonymous. Sabi ko, that can't be kasi we need accountability. Diba? tsaka, so, kung intention niya maging anonymous, so intention niya rin na maging malicious. Yeah. Probably. Yeah, he could. Di ba? So parang kahit sabihin mo nga, kahit kung sa person na kaibigan ko siya at mabait siya, kung intention niya pa rin maging malicious just for clout and just to get free stuff. Pero I don't want naman to relate anonymity into something as malicious kasi Hindi. Oh, sige, okay, go. there was a time naman na a lot of the blogs were anonymous without the names. I mean, Yeah. up until now we don't know who Bakla Review is. Kilala ko. Although I heard that it's a filmmaker si Bakla Review, but we never got that confirmation na parang Bakla Review is this person or the person writing for this article or whatever is this person. Pero somehow may accountability pa din on their part. Meron ba? I don't know. Hindi ko pala alam. I mean, sa theater meron din, 'di ba? Si Chatter Review of Manila. Chatter fan of Manila, and Chatter as in CHETER. Ay, Anonymous si TFM. reviewer. Hindi si TFM. Di ba si TFM? Iba, yung nag-upload ng mga stuff sa YouTube ng mga performances ng mga theater people. Iba si TFM, di ba? Hindi. Theater Okay. fan of Manila yon. Si Chatter fans of Manila sa Instagram. Tapos nag-review din siya anonymously. So, within the theater community, pinag-uusapan din sino siya. Kasi nga siguro, nasa loob siya ng industry. Practitioner siya. So, hindi siya pwede mag-reveal. So, hindi ko din pwede, I mean, I don't wanna say din naman na bad yung anonymity. Pero siguro in this case, alam naman natin hindi siya nasa industriya eh. Alam naman natin wala sa industriya scene. I mean, hindi siya filmmaker. Basically, si Goldwyn. So yun lang. Ang Yeah. ano ko siguro yung anonymity in terms of nung in-invite siya ni Skilty to join SFFR. Kasi parang if he wants to join SFFR and have a hand at it, but he still wants to remain anonymous in that particular sense. Ibig sabihin nun, he doesn't want to take accountability of the stuff that he puts out. Yes. So, Yes. yun eh. Parang nakakalungkot lang as people who pays for our films every year, watches every film na meron tayo, tapos may i-invalidate lang yung input ng mga ng our organization because of a person that na-flaunt pa niya yung media ID niya ha. Okay. Doon ako medyo totoo ka ba, pero yung lahat ng student films na nandun sa short films, kung makabigay ka ng negative score, di ba parang ako may certain level of flawed na nga yung system na tinry mong you're pushing to say that it's valid. Pero at the same time, malakas yung loob mong kumuha ng mga ganito, ng mga media passes, etc. para lang ma-make sure mo na yung reason ko kung bakit gusto mo na i-call out siya ng other people, ng other reviewers at saka film people. kasi hindi naman sa ganun, di ba? You know, the film criticism as I don't know, as an industry, it's not even an industry. As kumbaga how they are placed in the society. Volatile na, and then sasamahan mo pa siya ng something like him. Okay, understand. It's all a lot of this intent. Nahirapan kasi akong i-grasp on yung intention niya of putting out these things na alam naman niyang wala naman talagang ikaw ba naman hiwalay-walay yung storytelling sa screenplay sa emotion mo? Tapos parang ako, tapos isa lang yung tapos may technical ko, wow, ang galing. Tapos hindi na siya films, hindi siya nililimit sa films, di ba? Nagre-review rin siya ng short plays. Yung short plays ng theater na, ang tawag din yung shorts and nire-review niya rin yan. Sabi niya, ang pangit ang ilaw, ang pangit ang ganito. Tapos parang ako, sige, baguhin natin yung venue. Di ba parang, yung mga ganun na, hindi na siya nag
make sense to say at the very least, parang ako, pagpasok ko, pangit. Hindi ko lang sure na, pangit. So, umalis na lang siya. Parang ganun. Ewan ko. Anyways, yun lang naman. Nalabas ko lang yung sama ng loob ko dun sa item na yun. Yung nabasa kong reply niya sa isang comment, parang gusto raw niyang tulungan yung mga tao to decide on which film to watch kasi limited yung budget natin, di ba? I mean, kung meron kang 300 pesos lang, alin dun sa, for example, Cinemalaya films yung papanoorin natin. So parang yun yung inisip ko na intention niya na, ito yung 5, ito lang yung panoorin nyo kasi ito yung binigyan ko ng mataas na score. Pero that itself is problematic kasi hindi natin alam kung bata ba siya, matanda, lalaki, or what, student, kung ano yung pinanggagalingan niya, ano yung point of view niya. So yun yung mahirap. So may kilala lang dapat natin siya through his review, yung the way na ina-articulate niya yung films, kung bakit 5, bakit 0 or what. Kasi okay lang naman mag-recommend, di ba? I mean, I can do that to friends, pero i-recommend ko yun sa kaibigan ko kasi kilala ko siya, alam ko yung personality nito, magugustuhan niya tong film. Pero pag ilalagay mo siya sa platform na lahat makikinig at sasabihin mo na ito yung standard ng dapat mong panoorin, ito yung hindi, yun yung mali. So dapat maintindihan niya yung aspect na yan. So, gets naman na masipag siya. I mean, in fairness sa kanya, masipag siyang manood, masipag siyang magsulat, masipag siyang mang-away. I mean, kahit naman tayo, hindi lahat nakakanood ng films na pinanood niya, di ba? Or makapagsulat on it. Siya parang masipag siya. So, yun lang naman. Sana maintindihan yung aspect na yun na yung point of view mo, yung take mo dun sa film, iba. For example, yung Duyan sa huling palabas sa kanya 2/5 pero yun yung mga di ba yun yung nag-best film, yun yung jury prize. So kung ikukumpara natin yung take niya dun sa take ng jury, magkaiba talaga. Pero sasabihin naman niya ang films hindi mo naman ipapanood for film people, di ba? Ang nanonood daw ng film yung mga hindi naman talaga nasa industry, which is my point naman doon sa part na yun. Pero kaya lang yun nga, dapat clear yung maayos yung pagkaka-articulate mo dun sa film kung bakit siya 0, bakit siya 5. Yun yung disconnect for me. Kaya sabihin natin na andun siya para mag-recommend pero tama yung sinabi ni Iro Tama, di ba yung sinabi ni Iro na parang kung hihirit ka lang this would have been a better film. It was directed by it was made by another director. You should be able to point out why. Yes, exactly. Bakit? Tapos yung sinabi naman ni Manny kanina na masipag siyang masipag siyang manood, we still don't know that. Kasi again, malalaman mo naman kung nanonood siya ng pelikula kung yung review niya ay kasing articulate. Makita mo sa review kung pero hindi niya ma-explain kung bakit hindi maganda yung pelikula or hindi. So hindi natin alam kung nakanood talaga siya. Parang nandun siya sinihan pero pinanood ba talaga niya? Parang gano'n. Yes. Alam mo yung like first 15 minutes para may masabi siyang eksena or something and then ayos siya. Ay, sino yun? Sino yun? Sino yung alis ka? Ganun mali. Doon pumapasok yung accountability, hindi ba? Doon pumapasok yung accountability na we don't know kung nandun siya, nag-stay ba siya hanggang sa dulo. Yeah. Correct. Ako nakikita ko tong lahat ng issue na to as a challenge for us reviewers to step up. Kasi I feel like 36,000 followers ni Goldwyn. It's a sign that people want to read, to know what reviewers think of films. I'm sure, di ba, parang he has issues about his reviews, his writing. But people follow him kasi siya yung naglalabas ng reviews regularly. Eventually kasi parang if film literacy is more accessible to the public, parang mas lalo nilang magkakaroon sila ng opportunity tuloy na okay, medyo si Goldwyn medyo kulang pa, medyo hilaw pa yung reviews niya. Itong reviewer na to, pwede din nating sundan ito kasi medyo napapalalim niya yung reading ng mga pelikula. So yun, I don't have a problem with Goldwyn doing what he does. So it's just a challenge for us, no? For us reviewers to make our writing more accessible, to
to continue doing these podcasts. And When you and, say make it more accessible, what does that mean? I don't Magti-TikTok know. tayo. I don't know, maybe Just- lalabas tayo sa Letterboxd? Lalabas sa Letterboxd or Don't, parang wag masyadong academic yung pagsusulat. yeah, I mean, kasama na yun for sure. I mean, naramdaman ko yung sinabi ni Jerry Gracio na sabi niya, ito kasing mga manunuri, mga YCC, tinugurian kayong critics, wala naman kayong nilalabas na critics. Why? Kasi YCC ka. That's yeah, but even but even Pero us, I agree with Stilty. Kaya parang, di ba, may meron doon sabi, kasi kasalanan ni Goldwyn. Gusto ko, actually, same with June, na parang ako din, pagka nababasa ko yung review niya, I have my own ideas na, bakit ang pangit ng pagsusulat mo? Pero, sabi ko, alam mo, he makes some sense because nabasa ko yung review niya versus me na pag tinago ko lang sa drafts ko yung review ko, wala na siya. Namatay na yung pelikula sa akin. Or it's just with me. Pero bilang reviewer, dapat responsibility ko na ilabas yung review ko. Kaya minsan, guilty din ako na kapag hindi ako nakapagsulat, parang ako, buti pa siya. Sige, sabihin natin, I mean, I don't think he watches everything kasi may nababalitaan akong ganong fact na parang he leaves or something. But, he still releases something. And even though he doesn't really owe it to the person who invited him, ingit ako sa kanya in a way na, teka, kaya ko rin magsulat ng ganun, pero ba't di ako nagsulat? Nang mas maganda pa, siguro, than his. And then, ayan nga, pag si John, naglalabas din siya ng review. Ini-encourage ko siya na gusto mo gawan ko ng art card yung review mo. Pero wala rin akong time to focus on it. Pag kaya ko lang, ganyan. Tapos, pag may nagbibigay sa akin ng reviews. Medyo unfair din yung may comment na dun sa thread na yon about time kasi parang ini-equate niya yung bakit si ganito Western reviewer siya, academic siya, puno yung oras niya pero nakakapag-review pa rin siya ng regular na films. Ang hirap kasi i-compare again yung Western context sa Philippine context. Lahat tayo dito hirap sa ating regular na trabaho. Sobrang pro bono ginagawa natin tong pagre-review, no, out of love. So parang we shouldn't feel guilty na we're not as regular writers as Goldwyn and others, but at the same time, di ba? We know what we can give. So etong ginagawa nating pag-review, pag-discuss, hopefully maglalabas siya sa small circles of sa small circle natin and inform others. Oo. Kaya sabi ko rin, parang dapat siguro i-hone pa natin yung craft kasi alam niyo, nagtry akong mag-apply sa New York Times but na-reject ako kasi may number of reviews that I'm required. Kahit na, syempre I'm applying as a critic. So di ba parang ganun yung gusto kong i-reason but they told me na no, you have to publish more. Parang ganun. So ako, parang for them, it's easy to apply pag nandun ka sa New York Times kasi kasama siya sa, this is considered as a job. This is not like sa atin dito na parang, go tayong podcast or go tayong vlog or whatever. Sa kanila, may bayad talaga siya. Pero yun, I guess yun yung paradox, the more, kumbaga, the highly you think of criticism, the lesser you write. Kasi parang ayaw mo maglabas ng basura. Kasi mataas ang tingin mo sa kritisismo, sa pagsusuri. So, hindi ka maglalabas ng basura. As compared to the people na, opinion ko lang yan, kaya nilang maglabas araw-araw. Siguro, kahit basura yung trabaho. Kasi, hindi naman ganun, kumbaga hindi naman ganun kataas ang tingin, hindi nga, parang wala lang sa kanila yung film criticism. Yeah. So, labas lang sila ng labas. Yun yung paradox dito na parang... Yeah, totoo yan. Ang hirap magsulat ng matinong review. Kasi iba siya sa, 'di ba? Iba siya sa parang brain fart lang na itong tingin ko sa movie versus, 'di ba? Parang paano mo papalalimin yung reading ng pelikula na hindi ganun din yung iniisip ng karamihan. Parang di ka highbrow. Synopsis ako personally, na joke. Stop din ako Yung issue ko talaga kay GR yung pag-average niya. Hindi ko talaga matanggap yung pag-average type. So sorry.
Game. Si Manny. Even here sa podcast, diba? That this just should have been easier for us to articulate what we feel about the film, and still we're having a hard time, diba, stringing a few thoughts together. Yeah. Oo. Imagine mo, isusulat mo pa yun. Imagine mo, i-format mo pa yun. So it takes a lot. It takes a lot of time and effort on the part of the person who would want to come up with even like a passable criticism. Alam mo yung ganon? Parang ang hirap nung ganong klaseng mindset na you have kasi mahal mo yung pelikula or pwedeng hindi mo mahal yung pelikula pero ayaw mo naman din na disservice yung isulat mo or sabihin about it. Actually, nung binubuo ko yung SFFR, the very first year, parang conscious ako na anyone who does regular reviewing can be a member. No matter the quality of the writing, pero nandun yung passion to watch and review Pinoy films on a regular basis. Yun lang yung naging basihan. Kaya I'm sure merong arguments against na di ba, may mga nagko-comment na meron namang pangit magsulat sa inyo, bakit nandyan siya, na-average tuloy yung magagaling mag-review sa pangit mag-review. But this is a society of Filipino film reviewers, hindi naman society of excellent Filipino film reviewers or whatever. I think baguhin natin yung Yeah. Si Jun, grabe ka. Bakit mo binabalik sa akin, sis? Grabe ka. Kasi di ba sa'yo lang to? Kasi para siyang statement siya sa reality ng film reviewing in the Philippines na wala talagang binabayaran para makapagsulat ng film criticism sa Pilipinas, di ba? We do it on our own time. We do it in Letterboxd, we do it on Facebook. Kasi yun yung reality natin. Walang nagbabayad sa atin. Si Philbert D. umalis na sa Click the City kasi hindi siya binabayaran. Walang pera. So yun yung reality. Ang hirap mag-criticize against critics and film reviews kung hindi mo alam yung what it takes to do it. Parang tayo na yung musicians, gano'n, nung araw, na parang hindi tayo masyadong, hindi mo respect, pero yung parang, basta nalala ko may time na in-invite ako, tas mag-host at the same time, mag-discourse, tas parang, 1.5 lang ha. Tas ako, ilang oras po? Ganun, parang, hindi ilang, tinanggihan ko talaga, kasi sabi ko, parang siguro naman, kaya ko na mag-demand na, ang liit naman po nung pamasahe, mahal ng pamasahe ko and everything. Tapos ako, so yun. So parang ganun. Okay, tapos kinakabahan ako. Akala ko cancelable. Kung sinabi niya, mga film critics, parang musicians dati, parang, oh my God. Music naman yan. Sorry. Hindi kasi, di ba, dati, basta, yung sa brother ko kasi dati, nagbanda-banda siya before, yun yung worry niya. Parang, ang hirap na siya kasi. Pero ngayon, iba na yung musicians ngayon, nakala nyo ba? Talagang na sila, they're paid well. I think palitan natin tayo, Society of Filipino Film Musicians na lang tayo. Para mapabayaran na lang tayo. Tumipat na tayo naman. Pero sana, sana talaga. Si Jaime Fabregas ay Orion winner for Best Musical Score. Yes. For how many years? Can you imagine? Correct. Anyway, yun lang. I just wanted to put it out there. Diba? At least hindi yun cancel. Ako lang talaga. Anyways, ayun nga, tamo, umabot na tayo ng ilang oras para lang sa reviews. Alright. So, pero alam mo, since all of us are members of SFFR, I think we should come up with ayoko na pala mag-suggest kasi I don't write. Pero alam mo, akala ko. Kung sinabi ni President Skilty, ni former President Skilty, na it should be a challenge for us. I think dapat SFFR should be coming up with I remember there was a conversation about this with Goldwyn and stuff. Para meron bang naglalabas ng regular na film criticism dito sa Philippines? I mean, it doesn't have to be on a day. Kasi 'di ba,
newspapers are the one, dailies, news websites, they are the ones who are paying for, they are the ones paying for film criticism. Sila yung babayad. Sina Jace, sina Fred Lawson, diba? Sina Stephanie Mayo. I mean, those people get paid to write films. But there's a reason for that because it's a consumerist guide. Kasi nagbabayad ka pa rin ng newspaper eh. Technically, what you write there should reflect the values of the newspapers pa din because they sell newspapers, they sell copies, they sell subscriptions. So hindi din sa balance in my opinion ha. Kasi pag may gano'n na, syempre, for example, Rappler, kailangan nila ng views. So, kailangan yung film popular films yung isusulat mo doon. Kasi otherwise, wala magbabasa nun. Uh-huh. For example, if you write an obscure film from Roxley, wala magbabasa nun. Kasi walang nakakanood nun. So, hindi siya magdadrive ng views sa page mo. So, hindi ka babayan ng Rappler for that. For writing an obscure film. So nasa na yun. Maraming nami-miss sa cracks kasi hindi naman na alam mo yun. So I think challenge yun for us also. I think yun nga yung sinasabi ko kung pwede tayo mag-release ng, but again, hindi kasi ako nagsusulat so I can say this. I want to suggest this kasi hindi ako nagsusulat. Like SFFR like a yearly thing. Magsusulat ka ng mga about films for the entire year or top film topics, gano'n. Pero again, wala tayong bayad. Wala kasi tayong bayad. Yeah. Pero kasi for like a small organization like us, a starting organization, we need to do something to introduce ourselves na hindi tayo parang pwedeng pitikin na parang sino ba yung like a one director wonderfully said, sino ba sila? SFFR. My God, gusto mo pag-usapan na. Charot lang. May pinapost naman tayo minsan dun sa page. May tayo, aggregated reviews. Si Paolo Cinephiles, may nagtanong sa kanya, what do you think of SFFR? Nalimutan ko sino nagtanong si Chuck yata, si Direct Chuck. Tapos parang nag-post nga siya ng na he had issues with our ratings ng Cinemalaya because it wasn't equal in numbers. Na hindi naman lahat, naka 10 pelikula. Hindi ko nire-reply. Tinitingnan ko lang. Tinitingnan ko lang yung usapan nila. Okay, sige, usap kayo. Ilan. Nabasa ko yan. Ang nagtanong niya si Lyndon Maburaot. Ayun si Lyndon, oo. Tama. Sorry. Pero yung Letterboxd, hindi ba ganun mag-tally rin? Yeah, for sure. Ganun din. Kung lang siya, parang yung nakanood ng film, di yun lang yung mag-rate ng film. Tama ba? Yeah. Ay, naku, aatakihin tayo ni Paolo Barazon kasi kanina yung mga reviews ni June tsaka ni John pareho, tapos sasabihin nila magkasama kaming nanood. Bandwagoning daw. bandwagoning naman. Ano yun? Sabi nyo kasi sabay kayo nanood eh. Same daw yung output nyo, pati ratings. Kasi nagkukwentuhan kayo. Guys, si John umiyak sa gitling, ako hindi. Dapat natiwahiwalay kayo. I am saying, magkaiba yung opinion namin sa gitling. Hindi dapat pwede ba yun? Totoo naman. Yung guys sinasabi ko na parang, nung nabasa ko parang, kung alam lang niya kung paano kami hiwa-hiwalay ng opinion sa mga bagay, sa mga films na sabay-sabay naming pinanood. Even when if you rate it with team score, di ba? Kahit 4 tayo lahat, pero magkakaiba rin yung nagustuhan natin. Pinanggalingan naman ng iba yung pinanggalingan ng mga 4. Parang ang 4 ko iba sa 4 ni Manny or sa 4 ni Nico or sa 4 True. Yung 4 ko iba sa 2 ni Nico. Taway na naman to. Kumbaga iba yung as if it's true ni John sa as if it's true ko. Oh. At yun naman yung na-appreciate ko dun sa group, di ba? I mean, nagkaroon ng community, nagkaroon ng kabatuhan ng opinion. I mean, before this, di kanya-kanya tayong tweet, kanya-kanya tayong discuss. Pero at least ngayon, with the group, pag nakita natin sa after the film, we can discuss. May community. Point to elevate the conversation. Paano ka naman mag-elevate the conversation kung wala kang ka-converse with? Totoo yan. Kaya nga. Tsaka may Akad ka lupon from na second ng floor to fourth floor. Para ma-elevate din sa... No, I think
I think ma-elevate yung conversation kung wala kang kasama, kung i-elevate mo siya with the fish. Anyways, ano na lang. Closing na lang, Ron. Ayan. So, yun lang. Thank you everyone for joining us. Salamat. Salamat. Thank you so Until the much. next film festival. Oo nga. First time ko yatang mag-guest sa third world, sa third. Third World Romance. First ko yata mag-guest. Kasi Oo, ano kasi kasi alam mo yung mga host dito, mga snob Ayaw nila nag-guest ako. Director lang dapat. tsaka ikaw nga yung actor. snub no, nag-invite ako sa'yo, hindi ka pwede. Oh. Tapos pauwi ako ng Kasi- Quezon. Alam mo, ako doc-lighter ako, nakikipag-usap ako sa inyo. Panahon ni Marcos, during documentary ng panahon ni Marcos. Either diba? na or hindi na tayo kailangan, di ba? Si Ses kaya na Oo. mag-isa eh. Para pangalan na lang ni Sesi nakasalalay. Pero, Si Manny nga, sanay na sa cancel culture dito eh. Nag-ano na lang din siya eh. By the way, Ceci, it was nice knowing you. Mag-apology Kailangan video ko itong na podcast. Good Tapos- luck. Sa paglabas Bard ng ako sa bonus round, CSB, 15 minutes na nakatut lang. Ay, Kuya, 2 points po para kay Ces for Bard ako sa CSB, sa Lasal. Gano'n. Pero speaking of, nagulat ako na most films sa short program ng Cinemalaya ay hindi galing sa UP. Talaga? Oo. Mix na siya. I think Wow. may PUP, I think may Mapua. So I mean, tama yung conversation about gawad alternatibo ng CCP na parang filmmaking is everywhere na. Hindi na lang siya parang limited sa iilang film schools. Universities. PSB included. Charot. Pero so, I mean, it's nice na we're getting a lot of films then being made by students not just from UP, Ateneo, Lasal, and Mobile Fund. Yun yung sinabi nilang 4 na schools na gumagawa ng films eh. So it's nice. That's And I mean, good. I'm sure dadami pa yung mga yan. Pero again, pakonti ng pakonti yung opportunities for directors, for filmmakers. Pinawala na, I mean, di ba? Pakonti ng pakonti, as in sobrang pakonti ng pakonti. Oo nga eh. Sayang talaga, parang Wala pa Cinema One, tapos limited budget ng Star Cinema. Regal, Tapos hindi balak na tayo pang- gumagawa ng pelikula. balak pang i-gatekeep yung ng MTRCB ang rating sa streaming. So, paano na pag natuloy yun? Anyways, okay. Thank Sige, you. sige. Bye-bye! Bye-bye na Ganito pala. kasi John. Bye! Sorry na. Bye.